ka-Republic, sinimulan ni Scottie Thompson, tinapos ni Justin Brownlee. Muling kinuha ng Ginebra ang panalo sa Game 5 upang lumamang sa final series at sa Miyerkules may pagkakataon ng Gene Kings na angkinin ng korona ng Commissioner's Cup. Naging dikdikan ng laban at maagang ang nilamangan ng TNT ang Ginebra. Maagang pumutok ang tres ni Calvin Oftana at RR Pugoy, samantalang malamig pa si Justin Brownlee sa first half. Hanggang sa bench, mainit ang TNT. Nagkainitan sina Chot Reyes at Poy Eram. Dito na nakakuha ng momentum ang Gene Kings. Nagtulungan sina Scottie Thompson at Justin Brownlee upang pataubin ang tropang Giga. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa pagpasok ng first quarter sa Game 5, mukhang handang-handa ang Tok and Tex. At mukhang nakarecover na ang mga bataan ni Chot Reyes sa shock na bunga ng di nila inaasahang paglalaro ni Justin Brownlee sa Game 4, kung saan tinambakan sila ng Barangay Ginebra. Sa pagsisimula ng Game 5, 6 na puntos agad ang iminarka ng TNT na walang sagot ang Gene Kings. Pero ayaw ni Scottie Thompson na maagang mabaon, gumanti ito ng isang tres na nasunda ng isang buslo ni Japet Aguilar. Ngunit mukhang bagong hasa talaga ang shooting ng tropa. Maagang nagparamdam sina Oftana at Pugoy, pati na si Ray ng Batak. Kaya tahimik muna ang mga Ginebra fans. Dahil kung ganito ng ganito ang laruan, sa isip nila'y mukhang aangkinin ng TNT ang Game 5. Matatapos sana ang first quarter na 10 ang lamang ng Tok and Tex, buti na lang at nakabuslo ng 3-point shot si Maverick Ahanmisi upang maging 24-17 ang score. 7 puntos na lang ang lamang ng TNT sa pagtatapos ng first quarter. Malamig pa ang shooting ni Justin Brownlee hanggang sa second quarter, kaya naman laging hawak ng tropang Giga ang lamang. Sa buong first half, 2 puntos lang si JB. Obvious na ngayon niya nararamdaman ang kirot sa dislocated na hinlalaki. Habang nag-i-struggle sa Justin Brownlee, mga locals ng Ginebra sa pangungunan na Scottie Thompson at Japet Aguilar ang nagsikap na makadikit sa TNT. At sa third quarter, dito na nagising ang opensa ng Ginebra Import. Kasabay ang malagkit na depensa kay RHJ at sa mga shooters ng Tok and Tex, nagsimulang magpakita si JB. Dahan-dahang tinapyas ang 10 puntos na kalamangan ng TNT. Sa gitna ng gitgitang laban kung saan naghahabol pa rin ang Ginebra, isang bad pass ni Poy Eram ang hindi nakuha ni Jefferson. Naagaw ang bola at mabilis na naipasa sa tumatakbong si Japet Aguilar para sa isang 200 dunk. Ang 10 puntos na lamang ng Tok and Tex, naging 4 na puntos na lang, 47-43. Obviously, hindi ito nagustuhan ni Chot Reyes na tumawag ng timeout. Napagsabihan ng veteran coach si Poy Eram na obviously rin ay hindi nito nagustuhan. Kaya nakipagtalo ito sa kanilang coach. Nakita rin na pagalit nitong ibinato ang hawak na tuwalya. Too many antics, sabi ni Chot Reyes sa mga reporter na nagtanong tungkol sa sagutan nila ni Poy Eram. Sabi raw niya rito, kung hindi ko siya mapagsabihan, di siya na lang ang mag-coach. After ng sagutan incident, pumunta si Poy Eram sa dulo ng bench. Tinawag siya ni Kelly Williams nang mag-crokis ng play si Chot Reyes. Lumapit naman si Eram, ngunit si Williams na ang ipinasok ni Chot Reyes nang mag-resume ang play. Ngunit doon na nagka-momentum ang Ginebra. Ibinalik naman sa loob si Poy Eram about 10 minutes to go sa fourth quarter at lamang na ang Ginebra 60-59. Muli siyang pinalitan ni Kelly Williams 3 minutes and 38 seconds remaining in the game at lamang pa rin ng 1 puntos ang mga mag-aalak 67-66. May 4 na puntos lang ang kontrobersyal na sentro, 6 na rebounds, 1 steal at 1 block shot sa kabuuan ng laro. Sa kabila ng pag-i-struggle ni Justin Brownlee sa first half, na-score lamang siya ng 2 points sa first 24 minutes of play. Sa second half ay nagkamata siya ng 16 points para ibigay sa Ginebra ang 3-2 lead sa final series.
Ngunit bukod kay Justin Brownlee, si Scottie Thompson ang nagpamalas ng pinakamatinding determinasyon para pataubin ang Talk and Text. 6 na magkakasunod na puntos ang itinarak ng former MVP na nasundan ng 100 shot ni Brownlee sa ibabaw ng nakaunat na mga kamay ni R.R. Pugoy. At sa sumunod na posesyon ng Talk and Text, naging maalat sa mga ito ang puntos. Isang kalawit defensive rebound ni Scottie ang tumapos sa pag-asa ng mga bataan ni Chot Reyes dahil paubos na ang oras. Lamang na ang Hinebra sa series, 3-2. Sa Miyerkules ang Game 6 at kung muling ngingitaan ng swerte, posible nang maibulsa ng Gin Kings ang corona. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Willie Bardahe. Salamat sa panonood, idol. Panalo yan, idol. Sabi niya, sa iyo rin, Rosemary Juan. At sa iyo, Via. Happy watching sa inyong maglola. Sa iyo rin, shoutout, Merson Kabady Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Sa iyo rin, shoutout, John Romel Adino. Good afternoon, sabi niya, the best si Justin. At sa iyo rin, Estrella Mercurio. God bless din sa iyo. God bless sa Hinebra natin. At sa iyo rin, Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Salamat sa panonood, kabayan. Ingat ka lagi dyan. Sa iyo rin, Rodel Arandia mula naman dyan sa Limay, Bataan. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, Loribens Vlog, Warriors talaga, si Justin Brownlee. At sa iyo rin, Ramon Fernando. Salamat sa panonood, sa suporta, idol. At sa iyo rin, shout out, Jimmy De La Cruz. Yes, nakakabilib si JB. At sa iyo rin, Edwin Ferreras, shout out sa iyo, idol. At sa iyo, Maria Hiner, salamat sa panonood. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.